Hello guys, kamusta? Welcome back to our channel. So, sa araw na to, pag-uusapan natin yung pinaka magandang topic natin. Magkano nga ba ang pwedeng kitain ng isang Pinoy USRN dito sa Amerika? So, pag-usapan natin, no flex, no filter, just the real number kung magkano talaga ang pwede natin kitain. So, in our segment, i-compute natin kung magkano pwede mong kitain as a new hired nurse galing sa Pilipinas papunta dito. So, without further ado, pag-usapan natin to. Okay guys, So guys, let's say na bagong nurse ka, bagong hired ka by the agency at pupunta ka dito sa state. Pupunta ka dito sa US. Sa state, let's just say sa South Carolina. Like for us, nandito kami sa South Carolina. So, magkano nga ba ang per hour ng isang USRN dito sa South Carolina? So, as per ChatGPT, ito yung magkano pwedeng maging per hour mo as a newly hired nurse. Let's say, bagong nurse ka, diba? So, yan yung pwede mong kitain. So kung i-compute natin yan, ita-times lang natin yan kung magkano. Let's just say na lang, $33 per hour. So, in a week, meron kang 36 hours. So, in 2 weeks, usually usually ang sahudan dito is every 2 weeks. So, in a week, meron kang 72 hours. So, in 72 hours, kung i-compute natin yon, hold on na, sige lang. Okay guys, so ngayon, compute natin kung magkano ang pwede mong kitain as a newly hired nurse. Okay? So, ang per hour mo is 33 per hour. So, in 72 weeks o 72 hours, yun yung for 2 weeks. Siguro dahil Pinoy naman tayo, madalas gusto natin a month yung kinikita natin. So, in a month, ang pwedeng per hour natin, ang total hours natin in a month is papatak na 144 hours. So, 144 hours. So, kung ita-times natin yun, papatak yun na total gross mo is 4,752. So yan yung magiging total gross income. Now, dito tayo papasok ngayon kung magkano yung deduction. Magkano yung i-deduct sa'yo. Okay? So, sa deduction, meron tayong tinatawag na federal tax dito sa South Carolina. Meron kasing federal tax na tinatawag. So, approximately nasa 7% yun ang tax dito. So, papatak siya ng mga nasa $300. Okay? So, meron din tayong tinatawag na state income tax. So, nasa around 3% yun. So, papatak siya ng $130. And then, meron din tayong tinatawag na security tax, social security tax na 6.2%. So parang nasa $295 din yan. Another tax, okay? And then Medicare tax nasa 1.45%. So nasa $69. Okay?
And then meron din tayong mga health life insurance, lahat ng insurances. Let's say yung binabayaran mo ay 250. So sa life insurances, hindi lang siya life insurance, meron din kasama na rin din yung health insurance. Minsan kasi sa hospital, meron silang offer lahat na kasama na dental, kasama na dental, life insurance, health insurance. So yun mga yun. So nandun. So papatak na sabihin natin mga 250 ang pwede mong bayaran kung mag-isa ka lang. Ngayon, kung isasama mo yung family mo, like sa akin, ang binabayaran ko sa insurance ko, health insurance, life insurance, dental, lahat, pumapatak ako ng 500 kasama yung dalawa kong anak, kasama yung asawa ko. So pumapatak ako 500 per month, yun yung binabayaran ko. Pero dito sa example lang natin, sabihin natin 250 binabayaran mo kung may family ka nakasama. Okay? Kung may family kang kasama. So mamaya i-times 2 natin kung mayroon kang partner din na hired din ng nurse. Na hired ng agency, or sabihin natin same agency mo. Ngayon, kung ang partner mo is a nurse din, like kami ng wife ko, ako hindi ako na-hired ng agency, so nag-apply ako ng direct. So, yung example natin dito na $33 per hour, mas malaki ang pwede mong kitain kung direct ka sa hospital at hindi ka dumaan sa agency. So, itong bracket na to na $33 per hour, yun yung starting lang dito sa South Carolina. And actually, malaki na yan kung dumaan ka ng agency at offer sa'yo is 33. Diba? Pero kung direct ka, mas malaki yan. Yun ang posible doon. And then, ang maganda kasi din dito, what do you call this? Yung experience mo sa Pilipinas as a nurse, inano nila yun, what do you call that? Na rine-recognize nila yung experience mo. So, na-add yun sa value mo as a nurse kung magkano yung pwede nilang ibigay sa iyo. So iyan na. So, yan yung and then yung 401k na pwede nilang i-deduct sa iyo. So is 0.5%. Okay? So, papatak siya ng $238 per month. So, yung total deduction natin nasa $1,532. So, yung total deduction mo, i-minus natin yung sa $4,752 na gross pay mo. So, ang take-home pay mo ay magiging per month na $3,220. Yan yung take home mo. Ngayon, kung dalawa kayo, gaya nga ng sabi ko, times 2 mo na lang yan. So, 6,440. Diba? Laki. Tax tayo yan, ha? Wala pa tayo sa gastusin niya. Okay? So, ito na yung another part ng gastusin. Alright. So, next chapter tayo. Okay, so magkano yung monthly expenses nyo? Okay, so sabihin natin family of 4 kayo. Gaya namin, family of 4 kami. Diba? Okay guys, so dahil dalawa kayo, diba? Kasi family of 4 na to. So dahil dalawa kayo, hindi pwedeng ikaw lang mayroong sasakyan. Kailangan may sasakyan din ng asawa mo. So, parehas kayong kukuha ng sasakyan. So, magkano ang possible na babayaran nyo? So, monthly na binabayaran nyo, let's just say, tag $500 kayo. Yun ang binabayaran nyo, dalawa.
So, total of times 2, total of 1,000. Dahil dalawang sasakyan nyo, bagong driver kayo dito sa US, mas mataas ang pwede nyo bayaran sa car insurance nyo. So, let's just say, dahil bagong driver kayo, let's just say 200 each kayo. So, sabihin natin 400. Actually, parang mababa pa nga tayo. Pero, okay na yun. 400 bagong driver. Okay, dahil 4 kayo dito, so, magkano ang possible na grocery nyo? Sa amin, in a week, parang nakaka $200 kami dahil 4 nga kami. So, kasi doon sa amin, kasama na doon yung pagkain namin na binabaon namin sa trabaho. Kasi hindi kami bumibili hindi ako bumibili ng pagkain sa hospital na mga pagkain doon. Napakadalang. Kung bibili man ako parang juice or drinks lang, pero pag kailangan ko na talaga, pero in my part hindi pa talaga ako nakakapag-try bumili ng pagkain doon sa cafeteria ng hospital. Yung asawa ko madalas bumibili, pero ako hindi. Pero yun nga, so sa budget namin, so sabihin natin 200 per week ang nabibili namin. So sabihin na natin roughly nasa 1,000. Sa $1,000 yung monthly nyo. And then gas, di ba? Syempre kung naggagas kayo, syempre kung may sasakyan kayo, may gas kayo, di ba? So let's just say sa akin, sasakyan ko parang nagagastos ko sa gas kasi medyo mura ang gas dito compare sa ibang state. Dito sa amin parang nasa $3. So per gallon. Parang nasa $50 per 2 weeks. So sabihin natin nasa 100 dahil nasa 100, 50. And then sa wife ko, ganun din. So sabihin natin 200. Okay. Ngayon, so dahil South Carolina setting tayo. So yung sa rental na binabayaran namin ng wife ko, kasama na yung tubig dun saka so umaabot siya ng 1,000, sa 1,300 din yung binabayaran namin dun. And then yung sa electricity, maabot din kami ng 200, 250, so roughly 250. Okay? Sa tubig, yung sa water kasama na pala doon yung sa rental namin, yung binabayaran namin. And then syempre dahil nandito na kayo, kailangan nyo ng cellphone. Magkano yung cellphone na kung may phone na kayo nagamit dyan sa Pilipinas na dinala nyo dito at pinalinya nyo dito, okay yun. So pwedeng ang monthly yung mag-asawa, meron dito kasi parang monthly $40 lang, tapos yung phone nyo na ginamit nyo. Pero kung wala kayong gusto nyo kumuha ng bagong phone at dahil bago kayong dating dito, dahil may mga lalo na may bagong labas ngayon na iPhone 17 Pro Max, 1TB, 2TB, diba? So why not, diba? So may mga plans sila like $40 and then plus yung phone, so parang aabot yun ng nasa $100 ata, I believe. So $100. Kung dalawa kayo, di $200 ang babayaran nyo per month. Okay? So ano lang natin to, mga approximately lang na mga range ng price. And then syempre, dahil nandito na kayo dahil nandito rin kayo, gusto nyo rin ng internet, di ba? So kailangan may internet. So sa internet, so sa amin dito binabayaran namin sa internet, magkano binabayaran? Parang $75. Okay. So ito yung mga deductibles naman every month, mga monthly expenses nyo sa dito na binabayaran. Okay? So kung i-add natin lahat yan,
Ang total nito ay 4,425. So, yan yung sa deduction nyo. Okay? So, ito yung sa monthly expenses nyo. Okay? So, i-minus natin yan doon sa take-home pay mo na 6,440. So, mayroong natitira sa yung magkano? $2,105. Wow! Dahil Pilipino ka, gusto mo mag-compute. Ito yan. So, 2,500. Magkano ba computer niya? Parang 56 ata ito. So, meron kayong masisave na 112,840 pesos monthly. Okay? So, yan yung pwede nating ma-save every month. Now, kung itatimes mo yung $2,015 in 12 weeks o in 12 months. So, isang taon, meron kang 24,180. Yan yung pwede mong ma-save. Of course, hindi mo masisave yan kasi dami kang pera eh. Dami kang pwedeng gastusin pa. Aray ko pero kung gusto mo talagang ma-save yung 2,000 mo in a month, in a year, pwede siyang umabot ng 24,000. So, mahigit 1 million yung pwede mong ma-save in a year. Okay? Pero syempre, dahil bago ka dito, hindi mo yan masisave. Guaranteed. Kasi, kailangan bumili ng mga gamit mo sa bahay. Diba? Kailangan mong bumili ng TV, electronics, damit. Diba? So, most of the money na masisave mo dapat hindi mo masisave dahil may kailangan ka rin bilhin pa kung maliban doon sa mga necessity na mga importanteng binabayaran natin monthly. So, merong natitira, malaking natitira. Tapos kung sa amin kasi gross ng kinikita namin, tina-tithing namin. So, ano yung tithing? Kung hindi nyo alam yun, tithing is a 10% of total gross income ng iyong salary. So, yung 10% na yun, tatabi namin yun. Tapos, yun yung tithe na ibinibigay namin sa church namin. Kasi, we believe na everything na meron tayo ngayon ay galing sa Panginoon. So, just imagine, 10% lang ang hinihingi ni Lord para sa'yo. Diba? Kapalit ng magandang kalusugan mo, magandang estado mo sa buhay, healthy ka, wala ka namang sakit, humihinga ka pa, di ba? So, ano lang yun, just a reminder na lahat ng meron tayo galing sa Kanya, di ba? So, ano yung 10% na ibabalik mo sa Kanya at yung 90% sa'yo na yan, di ba? So, napakaliit na bagay para sa Panginoon. Pero of course, may mga iba hindi naniniwala sa ganon, but in our family, naniniwala po kami sa tithing na kailangan ibalik sa Panginoon yung mga bagay na binigay sa atin. Kasi the more na binabalik mo sa Panginoon, the more na yung blessing ibibigay sa iyo. Diba? Sabi nga sa Malakay 3, chapter 10, bring the whole tithe in the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that there will not be room enough to store in it. So, kung ititest mo ang Panginoon sa mga bagay na ganyan, di ba? Napakalaking yung pangako niya na pag nagtapat ka sa Panginoon regarding sa tithing na ganito. So, blessing ibibigay niya sa iyo. Anyway, so, again, yun yung ating topic ngayon. So, hopefully, nagkaroon ka na ng idea
kung magkano ang pwede mong ma-save, magkano ang pwede mong matulong sa family mo kasi gano'n naman tayo, 'di ba? Yung money na sobra sa atin, nase-save natin para sa emergency, para sa makatulong tayo sa family natin sa Pilipinas, at 'yun, siyempre especially sa sarili nating family na maibigay natin yung the best para sa ating mga anak, sa ating, family at, 'yun, 'di ba? So, guys, ayun nga. So, maraming salamat sa inyong panonood, sa inyong pagsuporta sa amin sa channel na 'to, and kung nakarating ka dito, salamat, salamat, salamat. At, so 'yun, so may idea ka na kung magkano ang puwede mong ma-save, magkano puwede mong matira sa'yo, and, madami pang matitira, at kaya yung mga bagay na gusto mo mabibili mo kasi merong malaking natitira sa income mo dito. Compare na nandiyan ka sa Pilipinas, 'di ba? Kasi halos walang natitira sa sinasahod natin, 'di ba? Nandiyan kahit kami wala na halos natitira sa sahod namin, nandiyan kami sa Pilipinas. Pero nung nandito kami, at least kahit papaano, paunti-unti nakaka-save kami, nakakabayad kami ng mga pinag-uutangan namin kasi may mga utang pa rin kami, ng mga tumulong sa'min para makarating dito. So again, salamat guys sa panonood, at God bless and see you on the next vlog. Bye-bye!